lesson last week, yung introduction po natin sa sanctification. So ngayon pangalawang araw natin. We will use yung handouts po natin 'no na sinend ko po PDF last time. So answeran po natin yung mga, blanko doon ngayon. So we will try to cover a few pages. Ano po, so natutunan natin yung about sa union with Christ, ano yung mga events na atin pong na-experience nung tayo ay tumanggap kay Kristo. So nandun pinag-usapan po natin somehow an overview of what election is, ano ang atonement, yung gospel call, ano po yung inward call, etong outward call and then inward call, yung faith and repentance, and then justification, sanctification, and then of course, ultimately yung glorification. So from election to the consummation. Pero of course, yung sa ating missiology noon, yung pag-unawa natin ng Old Testament and New Testament from creation to consummation po yun, no? Siguro naalala niyo po sa terms. So medyo marami po tayong napag-usapan na mga bagong terms that week, I mean that Saturday, last Saturday. And nawa naalala natin itong mga terms na 'to. Ito po yung mga verses and then ito yung parang maikling definition. So election, God chooses by grace; atonement, God purchases in Christ. So 'pag naalala po natin yung atonement, it's about the blood, ano po, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So atonement po yun. Outward call, 'pag may nag-preach ng gospel sa atin or may nakabasa, depende ano po yung tumatanggap. May times tumatanggap dahil may nag-preach, may nag-share ng gospel. Ang iba naman sa panaginip, so ang iba naman sa pagbabasa. So iba-iba, yun yung outward call. So next naman yung regeneration, God makes alive. So from being dead to sin, naging alive in Christ. So conversion naman, when the man repents and believes. So mula sa pagiging makasalanan, nagkaroon ng conviction sa heart at nagrepent at naniwala sa Diyos. So justification, kapag dineclare ng righteous tayo, so makakapasok lamang tayo, katanggap-tanggap lang tayo sa kingdom of God kapag righteous tayo, ano po. Pero we become righteous not because of our works, but because of Jesus Christ. So kung ano po yung ginawa ng Lord para sa atin, yun yung binihisan niya tayo ng righteousness. Para wala po sa atin na makapagyayabang na, ako righteous ako kasi ginawa ko 'to, ginawa ko niyan. So hindi po, kundi dahil po yun lahat kay Jesus Christ. So adoption, yun po, we are adopted by God. Kasi 'di ba, originally it's Israel yung ano, chosen people. Pero tayong mga Gentiles, we were adopted in the family of God, spiritual. Again, hindi po tayo inferior sa Israel. Kumbaga, pantay po yon ang Israel at tayo. At sinasabi po natin na from that national Israel, naging spiritual Israel na. So, naging isa na ang church. So, both the Jews and the Gentiles, isang body na po tayo. Isang church na po yun. So, sanctification, ito po yung ating subject at i-explore natin ng ano to, intensely yung sanctification. And sanctification is about God purifying us or making us holy.
and then man obeys him. So perseverance naman, God preserves, and man endures glorification, God consummates salvation. So yan po yung mga pinag-usapan natin last week, just a short review. So ngayon po, bago tayo mag-start nitong pagsagot ng handouts, may papanood po muna akong video na para mas maintindihan po natin yung sanctification. Just a quick overview po ng sanctification. Ito po ay Tagalog, and actually pinost ko na din siya sa ating page. I'm not sure kung napanood po ng ilan, pero panoorin po natin ito. Hi! Narinig mo na ba yung sanctification? Big word. Pag-uusapan natin yan. Hops! Pero bago natin pag-usapan, you know what I'm saying? I just want to invite everyone to please subscribe to our YouTube channel! Now, narinig mo na ba ang sanctification? In Christianity, meron po tayong doktrinang tinatawag, and maybe some of us are familiar with this, soteriology, or the doctrine of salvation. Ngayon, itong doktrina na ito ay in-emphasize niya what the Bible says about salvation. Kumbaga, merong order ang salvation, or ordo salutis, yung logical order kung paano maligtas ang isang tao. So, it talks about election, regeneration, justification, and glorification. Pero, hindi na pag-uusapan ang sanctification. Ano nga ba ang sanctification? Now, in the Old Testament, the Hebrew word for this, not my Hebrew, is kadash. It carries the sense of holiness or being different. Basically, it means separation. Sa New Testament naman, ang tawag dito ay hagios. You know what I'm saying? Basically, it means the same thing. Separation. In the Bible, God calls us to be different from the world. In the world, but not of the world. You know what I'm saying? Kaya nga po tingnan nyo, yung Israel, may mga rights, may mga practices, may mga laws, at itong mga to ay distinctive markers, to make them different compared to the unbelieving nations around them. Sa New Testament, God's followers should do and be the same, to be separated from the world, set apart. Basically, sanctification is being separated from the world, being distinct from the world, being holy, being righteous in deed and without sin. Not just being morally righteous na from bad to good, no, not just that, but spiritual righteousness from death to life. Sanctification. Ngayon, we have two aspects in sanctification. Una po ay progressive sanctification. From the word itself, progressive. Proseso po, progress. Ongoing po yung pagbabago na ito. Araw-araw tayo binabago ng Diyos. Putting off the old self and putting on the new. So kung ganun yung progressive, ongoing siya. Ongoing siya. Ang ganda nun, no? Ang definitive sanctification. Ang definitive sanctification ay one time lang siya, wherein the saved sinner is now set apart for God's purpose and service for Him. You know what I'm saying? Kaya nga sabi ni Paul sa kanyang mga opening letters sa mga believers ay sanctified in Christ Jesus. You know what I'm saying? Now, the sanctification mean perfection, no? Marami sa atin nakakala natin na dapat maging perfect, or maybe at some point in our life we're gonna reach perfect holiness, but the Bible says otherwise. Sabi nga ni Paul sa Romans 7, there is no good thing that dwells in me. Walang mabuti sa akin. So, tayo mga Kristiyano, di ba? We all struggle with white lies, lustful thoughts, and some small sins, no? Malaki, maliit, pareho lang yan sa Panginoon. But the thing is, when we are sanctified, nababawasan po ang paggawa natin ng kasalanan. Kasi po, justification, God saves us. Sanctification, God also changes us. We start to sin less and less. Nagbabago po ang panlasa natin. Nagbabago yung tao. Now, the question is, who is at work in sanctification? Ayan. At the end of chapter 7 sa Romans, sabi ni Paul, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Now, the question arises, who is at work at sanctification? Sino ang nagsasanctify? Akala natin, nung linigtas tayo ni Lord, di ba? Pag linigtas ka ni Lord, boom, justified. Ikaw nang bahala. Responsibilidad mo na magbago. God bless. The Bible says otherwise. Hindi po ganon. What does the Bible say? Leviticus 28. Keep my statutes and do them. I am the Lord who sanctifies you. Yes, bilang mga Kristiyano, meron po tayong responsibilidad na mag-obey, pero it is the Lord who works in us. Ito pa ang sabi ni Paul, no? Sa Philippians 2, verses 12 to 13. Work out your salvation. Kung yun lang babasahin mo, talagang magtutunog good works. All the weight and responsibility nandyan sa shoulders mo. Napakabigat nun. Who can achieve that? But, look at this. Work out your salvation for, and this is the kicker, it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Now listen to me closely. We work for God, yes, but we work with God
Why? Because God works in us. Hindi ba napakabuti nun? Ang bait-bait ni Lord. You know what I'm saying? God is the only one who saves us, and God is the only one who changes us. And not just changes, He changes what we want to do. Kung yung COVID, nawawala yung panlasa, kay Lord, no, alisin niya yung panlasa natin sa mundo. And now, we start to crave for what He craves. You know what I'm saying? No? Nagbabago yung panlasa ng puso. So how do we respond? The least that we can do is give the most of us. Our obedience, our lives surrendered to Him. God is so good. Sabi nga ni Paul, thanks be to God through our Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, brethren, kinfolk, be sanctified. Shalom. If you liked and enjoyed this video, we Ayan. So, napaka-ano 'no, ang bilis lang, ilang minutes lang 'yun. That's sanctification in a nutshell. Balik na tayo sa ating handouts. So, puwede niyo balikan yung video na 'yun later on kung medyo mabilis. Si ano 'yun, anong pangalan niya? Jericho Arceo. Mabilis niya magsalita ano, pero malinaw yung kanyang explain about sanctification. So, una pa lang na mention na niya yung about sa Ordo Salutis, ano yung order of salvation, yung soteriology or yung theology or the study of salvation. So, dun na papaloob yung sanctification. Tapos na-mention niya yung about sa definitive sanctification tsaka progressive sanctification. We will talk more about it sa mga susunod na Saturdays. Pero yung sinabi lang niya definitive, yun yung ipasok ko ulit dito sa ating dito sa Ordo Salutis, no, Calvinistic Ordo Salutis. Yung definitive sanctification dito nangyari once na tumanggap na yung isang Kristiyano kay Jesus. Pero actually, kumbaga, dalawa yun, objectively and subjectively. Pag objectively, dun pa lang sa cross, yung definitive sanctification nandoon na. Kasi nung si Jesus, nangyari yung atonement, no, yung pag-shed ng blood niya sa cross, meron ng definitive sanctification para sa mga elect. So, doon nangyayari yung definitive sanctification na yun. Ngayon, subjectively naman, yung definitive sanctification ay kapag yung Kristiyano tayo, tumanggap na kay Jesus. So, from the time na inaccept natin si Christ sa buhay natin, we already received that sanctification. No, we are already separated na. So, ang sanctification is about separation. Separation sa mundo, tapos ikaw ay isasantabi para kay Lord. Isa-separate ka from the world so that you will be offered solely to the Lord. So, ang buhay natin ay para sa Panginoon na, hindi na para sa mundo. So, that's definitive sanctification. So, ngayon, after ng definitive sanctification, hindi naman doon nagtatapos agad. Meron process of sanctification, process of holiness para sa ating mga elect, sa ating mga Kristiyano. At yun ang tinatawag na progressive sanctification. So, napakaganda no, na point out yun ni Jericho Arceo doon. So, para mas maintindihan natin, let's go with our handouts. So, kung meron po kayo, ito po yung nandyan na nakalagay. Biblical definition po muna tayo ng holiness. Sa Isaiah 6:1-5, sabi po dyan, in the year that King Uzziah died, as I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings, they covered their faces. With 2, they covered their feet. And with 2, they were flying. Napaka
ano 'no, figurative nitong prophecy. Anyway, lahat naman ng prophecies, I mean, karamihan ng mga prophecies ay very metaphorical or very figurative. And even nga kung babasahin natin ang Revelation, 'di ba? Napakadaming ano, pagsasalarawan. Pero from this, we will see na in the Old Testament, yung word na kadosh, na nabanggit din kanina dun sa video, word na holy or sanctified or pure, yung Hebrew word na kadosh na yon, it means holiness and being holy. Susulat natin, no? Holiness, tapos being holy. This word is used in the Old Testament 830 times. 830 times. It is always used in a religious sense. So pag sinabing religious, ito yung parang system noon, no, sa Old Testament. Nakita natin parang very calculated sila noon, no, pagdating sa mga ceremonial na offerings na sa altar, no. It's all about uh, responding to the standard given by God that time, na ito dapat yung offering nyo, ito dapat kadami, ito dapat kalaki, ito dapat yung very ano, calculated nga, very definite si God about that sa mga religious things that time. And of course, God was doing that kasi He was setting a guide for the people tungkol sa kanyang holiness. So, contextually speaking, yun ay noong Old Testament. It was like God is conditioning the people, He is conditioning the Israelites that time kung ano ba, parang baby steps ba? Parang sa school, nag-uumpisa sa nursery, kindergarten, tapos grade 1, grade 2. So, le-level up. So, that time, parang elementary levels, no? Ito, pinapakilala ni God ang holiness sa Israel that time. So, yung holiness na yon, it was used, yung word na yon, yung kadosh, it was always used in a religious sense that time. Wait, bakit hindi ko maitaas? Yan. It has the meaning of, ano ba? Radiate. Lumampas. It has the meaning of, hindi nakikisama ang aking mouse. And it conveys the concept of glory. So, yun ang holiness. So, pag sinabing radiate, parang ilaw na mula sa ilaw na yon nag-i-spread yung liwanag. Yun ang meaning ng radiate. And nagko-convey din to ng concept ng glory. So, holiness, nagra-radiate, and it gives glory. Nagpapakita ng glory. It has a meaning of being separated. Positively, it is separated to the dedication unto God. And negatively, it is separated from the worldly and unclean things. I think at this point, nakikita natin na parang na turo na sa atin to noon, no? And I believe so kasi this has been preached to us many, many times, no? Especially yung about holiness, na
kailangan tayong bilang mga Kristiyano nagkakaroon ng progress pagdating po dito sa holiness na 'to because this is the will of God sa buhay natin bilang Kristiyano, yung pagiging holy. Because sabi dito, we are being separated from the world para kay God. Pero hindi ibig sabihin nun na lalayasan na natin yung mundo. Hindi parang ginagawa ba ng mga ascetics or mga monks, kunyari, 'di ba ang mga monks pupunta sila sa temple kasi hindi na sila dapat sa mundo. Ayaw nila makakita ng babae, ayaw nila makakita ng alak, ng mga sigarilyo, ng mga masasarap na pagkain. Talagang nakaano sila, um, nakahiwalay at ipe-prevent yung mga bagay na yun na makakahatak sa kanila sa uncleanness. Pero hindi po tayo gano'n. Sabi nga ni Paul and even yung sa verse na sinabi natin last week, sinabi din ni Jesus na we are in this world but not of this world. So andito pa rin tayo, nabubuhay pa rin tayo sa mundo, pero bibigyan tayo ng Lord ng kalakasan, ng karunungan para hindi tayo maangkin ng mundo. Kundi habang nandito tayo, manatili pa rin tayong para kay Kristo, para sa Panginoon. And that is about being separated from the world at dedicated kay God. Ito naman sa C, it has a meaning of purity. And here purity means in religious sense and ethical sense. So kanina yung sa religious sense na sinasabi natin, yun lang yung mga ceremonial, yung mga system noon, kung paano magiging religious. Pero ngayon, meron na ding ethical sense. Sinasabi yung moral. Kapag ethical po, it has something to do about morality. What is good, no, versus bad. Yun po ang ethical sense. Page 2. Holiness belongs to the unique characteristic and attribute of God. Yan. So, holiness, first and foremost, is characteristic po yan ng Diyos. Isa po yan sa mga mahalagang attributes ni God. So, si God mismo, yon. Kaya nga po, meron din tayo sa New Testament na sinabi doon na, be holy for the Lord is holy. Kasi tayo bilang mga anak ng Diyos na banal. So tayo din ng mga anak ay tinawag din sa kabanalan. Pero we will talk more about that pag nasa New Testament. So ngayon po nasa Old Testament pa lang tayo. In the Old Testament, ang OT po is Old Testament, God swears by His holiness. So kung babalikan po natin yung mga covenant ni God, ito may ano tayo. Oops. Okay. Itong covenant ni God, madami siyang covenant sa Old Testament. Kung naalala po natin, sa mga covenant na to, He was swearing. Yung sa covenant, si God actually somehow, parang siya lahat. Di ba nagbibigay po siya ng stipulations or yung mga conditions. Ang covenant po is like a contract po yan eh. Binibigay ng Diyos. Pero parang lahat halos pabor sa atin. Pero siya yung nagbibigay ng lahat. Nag-o-offer ng lahat. Kagaya po nun, he was swearing, kapag hindi to nangyari, I am swearing that in the name of my holiness, may mga ganun siyang part sa covenant niya. So, it's very important that we understand that holiness kasi very fundamental siya
sa Old Testament and even in the knowledge of God, yung holiness na yun. And it's very important sa atin at present sa ating buhay Kristiyano na hindi natin nakakalimutan yung holiness na yun because God is holy eternally. At yun yung will din niya sa atin, maging holy, to pursue a holy life. So dito po sa covenant, sa Edenic, sa Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, and even sa Palestinian return nila, sa Davidic, and then the new regenerate, lahat po yan, mga covenant ni God. And it's all encompassing about His holiness. Mm, Holiness. Sa object naman, when the object is said to be holy, it does not mean that it is holy. Asan na yung pangsulat natin? Ayan. Bakit ayaw lumabas? Ayan. Ay, bakit? Teka lang. Inherently. Ayan. Said to be holy, it does not mean that it is holy inherently. Ibig sabihin, yung pagdating sa isang bagay noon, no, sa Old Testament, and I believe hanggang ngayon, yung holiness ng isang bagay ay dapat maging aware tayo na hindi natin siya na overemphasize. Kasi noon, very important na tinuturo ng Diyos, may mga symbols, kunyari may altar, may bread, may incense, may temple, that time, madami. Even places, kunyari Zion, ganyan. Ginamit yun ng Lord for symbols. Pero hindi niya sinabi na inherently holy yon at dapat nasambahin din. Hindi ganun yung ibig sabihin ng Diyos. Na even sa atin today, very dangerous siya. Kasi meron tayong mga tinatawag na mysticism or hyper-spiritualism na parang ina-over-spiritualize yung mga bagay-bagay. Kunyari, kunyari itong bomb, may hawak akong bomb, ano to, sabihin ko, ano to, galing to kay God, binigay niya sa akin to, at naniniwala ako na dahil holy si God, binigay niya sa akin to, holy na din to. So every time nagagamitan ko to, something spiritual will happen to me. So ganun siya, parang hyper spiritualism po 'yon and even mysticism na tinatawag. Na may mystify mo lahat ng bagay dahil nire-relate kay God. So hindi po gano'n. Very dangerous po 'yon. Kahit may mga churches, actually ngayon may mga Christians tayo sigurong kilala na meron silang oil, na very holy na oil. And even sa Catholic Church, 'di ba yung holy water po, yun, actually it's very dangerous. So hindi yun holy yung mga bagay na yun. Only God is holy. And tayo na mga saints ay tinutulungan niya na maging holy din. Ngayon, holiness of object shows its relationship to God. So nire-relate lang kay God, pero yung object na yun mismo ay hindi holy. In the Old Testament, the altar, bread, and then incense, and then the Ark of the Covenant. Kung naalala nyo na ko, itong Ark of the Covenant of God are said to be holy that time. Pero hindi inherently. Naging holy lang siya because they are yung relationship nun kay God. So, again, hindi siya inherently holy. Hindi yung bagay na yun mismo.
kundi si God na sinisimbolize noon. Ngayon, Israel is called holy people. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Yan. So they were the holy people that time, Israel, the national Israel. Pero again, later on, nung tayo ay mga Gentiles ay tinawag na din ng Diyos, sinabay na tayo ng Diyos, we are grafted in the tree, sa olive tree. Yun, mababasa natin yun sa Romans, sa theology ni Paul. We were grafted in. Ibig sabihin, isang buong tree na tayo at si God yung pinaka-trunk. Kumbaga, sa body of Christ, we are now the body of Christ and Christ is the head. So we are considered holy by God. So again, hindi po yung mga objects na yon ay holy, kundi si God and then tayo na mga tinawag niya. Yeah. Israel being separated from other nations po ito, is given unto God. Next page tayo. By the way, ito pong ginagamit nating handouts, it's not mine, it's from my professor po last spring sem sa Westminster. He is Dr. David Cho. So, I just want to give the credit to him dito sa ating ginagamit to. Hindi po ito sa akin. And I just find it really very useful itong handouts niya kasi andito na halos lahat ng about sa sanctification. So, maganda na magamit natin siya. So, in the OT, Old Testament holiness, it depicts the covenant relationship between God and His people in the highest level. So, kanina may pinakita po ako yung mga covenant, yung Adamic, Edenic, Noahic, Mosaic, Abrahamic, yan, hanggang sa New Regenerate. Lahat po yun mga covenant. And kapag nagbigay ang God noon sa Old Testament ng isang covenant, it was about the relationship talaga. Relationship ni God sa kanyang people in the highest level. In the Old Testament, the Hebrew word tamim is used for meaning of perfection. Perfection siya. Perfection. So, holiness, sanctification, it's all about perfection. Ngayon, nabanggit din dun sa video kanina. Tayo ay tinawag, for perfection. Sabi din sa New Testament, be holy or be perfect because your Father in heaven is perfect. Ngayon, may tanong tayo. Tayo ba bilang Kristiyano, dito sa lifetime na meron tayo sa earth, habang nabubuhay tayo, sa tingin niyo po ba ay ma-attain natin yung perfection habang nabubuhay tayo? So, maaring yung iba sa atin may nagsabing yes, yung iba no. So, mas malalaman po natin yan later on sa ating mga pag-aaralan. Pero actually, nagbigay na ng sa most stand yung sa video kanina na hindi, it's not attainable in this life. So, titingnan natin kung totoo ba yon later. So, this word means it includes whole. So, buo or complete peace. So, yung perfection, it's kabuuan, hindi lang sa isang banda lang perfect, kundi yung buo. It's holistic, yung pagiging holy, yung pagiging perfect. When this word is used for the sacrifice on the altar, kung isipin natin ito yung about sa sacrifice na animal sacrifice, for example,
yung sacrifice is without blots and blemishes. So, perfect yung animal sacrifice noon. 'Di ba sa Old Testament dapat yung pinakamalusog, yung pinaka walang kapintasan na animal. Kahit nga isa-isang kuto dapat wala or isang palnet. Ano ba yun sa Tagalog? Palnet din ba yun yung kunyari mali sa ano, may defect, hindi yun puwedeng maging animal sacrifice. So, noon pa lang pinapakita na dun, yung fina-foreshadow doon si Jesus Christ na siyang ultimate sacrifice para sa atin. So, yung animal sacrifice na yun na dapat perfect, pure, without blots, without blemishes, no, foreshadowing na si Jesus yon. He was the perfect sacrifice. Sinless sacrifice. It is used to describe a person who is upright and lacks nothing ethically. So, andiyan na naman yung word na ethical. Pag po naririnig natin tong term na ethical, it's about moral, no? About what is good. Ayan, sakto. Dahil magna-9 na. Dito muna tayo mag-stop kasi ito yung sa Old Testament. Next week, we will talk about holiness naman sa New Testament. So, ito po yung about sa holiness sa Old Testament. Medyo maikli lang pero I hope naintindihan natin kung ano yung kung paano ano yung context ng holiness sa Old Testament that time. So, dati very calculated sila pagdating sa holiness. And again, it's God's way of somehow educating people, guiding people na ito yung holiness. Kasi during creation, everything was good, everything was holy, 'di ba? Everything is perfect. Pero pagdating ng probation na nagkasala si Adam, si Eve, so nawala yung perfection na yon, as in nagka-blot, nagka-blemish. So muli pinakilala ng Diyos na ito yung standard ko pagdating sa holiness, ito yung standard ko about sa righteousness. So ang daming binigay ng Diyos. Kaya nagkaroon ng law, nagkaroon din ng covenant para i-guide yung Israel about His holiness, which is very important. And we worship God actually because of that holiness din, ba? About His righteousness, His holiness. So that's the context in the Old Testament po, mga kapatid. Meron po ba kayong gusto itanong about sa ating lesson ngayong gabi? Just an overview sa Old Testament. Pwede man po i-chat or email later on. Yes, Andrea? Wala naman po, ate. Okay. Anding. So, siguro we will end here for now. Pwede po ikaw, Andrea, ang mag-closing prayer muna before we end. Okay po. Good evening, Lord. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa panibagong natutunan namin sa inyo. Tulungan niyo po kami na ito po ay maalala namin sa aming lakbayin bilang mga Kristiyano. Salamat din, Lord, sa buhay ng aming teacher, si Ate Lani. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom para mas lalo pa po kami maturuan sa mga kailangan naming knowledge about po sa Bible. Salamat po sa lahat. Kayo na po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you po. God bless.